Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez. Shoutout kay Romel Giacao. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nakangiting tumakbo si Zia at hindi na tumanggi. Imposible. Tumayo si Pangolin mula sa kanyang kinauupuan. Kahit bilang isang mabuting kaibigan ni Aaron, hindi siya kailanman maniniwala na naiintindihan ng Aaron ang puso ni Jinfeng. Dahil ang puso ng Golden Phoenix, bagamat alam ng mga taong nakakaalam ng alamat ng Phoenix ang pagkakaroon nito, kahit na maraming mga lalaking pinili ng pamilya Phoenix ay nakita ito ng kanilang mga mata. Ngunit ang mga nakakaunawa nito ay halos hindi umiiral. Kahit meron, halos bihira lang. Ito ay mas isang salita upang makita kung ano ang maaaring nakasulat dito. Maraming mga tao ang nagsasabi na kung ang anak na babae ng tunay na Phoenix ay isang Phoenix na kayamanan na hindi makikita o mahipo, kung gayon ang puso ng Golden Phoenix ay isang kayamanan na makikita at mahahawakan, ngunit hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang una ay hindi bababa sa puno ng hindi alam, ngunit hindi bababa sa ito ay nagbibigay sa iyo ng pag-asa, habang ang puso ni Jinfeng ay niyurakan ang lahat ng iyong pag-asa, nag-iiwan lamang ng puno ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng maraming bagyo, naaalala lamang ng lahat ang anak na babae ng Phoenix, kaya hindi pinapansin ang puso ng Golden Phoenix. Tumakbo si Zia na bahagyang ikan-away ang kanyang kamay, tumayo at sinabing, bagamat ang puso ni Jinfeng ay umiiral sa pamilya Phoenix, ito talaga ang sinabi ng batang Pangolin na si Zia. Hindi ko alam na walang sino man ang nakauunawa sa misteryo ng detalyado, sa milyon-milyong taon. Ang siyam na anak ni Phoenix, Apoy at Phoenix ay iginagalang, at si Jinfeng ay detalyado, na maaaring magbago ng anyo ng tao. Karamihan sa mga inapo ng pamilya Phoenix ay nagmula rin sa dugong Jinfeng. Upang mahanap ang ancestral Phoenix, iniwan ng ninuno ni Jinfeng ang kanyang puso para sa Tian Yuan. Kapag nadurog ang puso ni Jinfeng, makukuha mo ang kayamanang iniwan ng ninuno ni Jinfeng. Kasabay nito, bubuksan nito ang oras na bumalik ang ancestral Phoenix, kaya konektado ang dalawa, walang sino man sa mundo ang makakaintindi sa puso ni Jinfeng. Kung hindi mo makikita ang pagbabalik ni Zufeng, wala kang kapangyarihan ng Phoenix. Sa makatuwid, alam ng lahat na para makita si Zufeng, dapat muna nating buksan ang puso ni Jinfeng. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ng mga tao sa pamilya at mga lalaking hinahanap ng mga tao na i-unlock ang sikreto ng puso ni Jinfeng, ngunit wala ni isa, sa kanila ay nagtagumpay. Sinubukan ito ng aking ama at inadaan-daang taon na ang nakararaan. Itinuring silang pag-asa ng pamilya Phoenix, ngunit sa kasamaang palad, nalutas lamang ng aking ama ang unang dalawang pangungusap, gayunpaman, ang dalawang pangungusap na ito ang nagpapahintulot sa akin na kumpirmahin na walang pagkakamali sa solusyon ni Han Xiaoxia. Dahil ang dalawang pangungusap na nalutas ng aking ama sa simula ay eksaktong kapareho ng unang dalawang pangungusap na nalutas ni Han Xiaoxia. Ano? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Pangolin na umatras ng dalawang hakbang dahil sa takot at pagkabigla. Sa totoo lang, hindi ko na dapat inalis ang puso ni Jinfeng sa oras na ito, ngunit hindi ko alam kung bakit ngayon. Palaging may hindi maipaliwanag na palpitation sa puso ko, kaya inilabas ko ito sa pamamagitan ng mapanlinlang na paraan, ngunit hindi ko naisip iyon. Hindi ko sinasadyang magtanim ng mga bulaklak, at ayokong magpasok ng mga willow sa lilam. Nagsasalita tungkol dito, tumakbo si Zia, tumangala sa malayong langit, ina, tatay, lolo at lola, natapos na ang matagal mo nang inaasam, at makakapagpahinga na kayo sa kapayapaan. Pagkatapos noon, tumakbo si Zia na hinawakan si Mo at pumikit ng ilang segundo, na parang tahimik. Pagkatapos,
Lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa Aaron at nakangiting sinabi, dahil hindi mo maintindihan ang lahat sa loob ng 1.5 oras, lumilipas ang oras, palaging may pagkakataon. Pagkatapos ay marahang tumakbo si Zia at kinuha ang mahogany box at ibinigay kay Aaron. Aaron ay hanggal. Tumakbo si Zia na gustong ibigay sa sarili niya. Ito ang kayamanan ng pamilya Phoenix at ang puso ng maalamat na Golden Phoenix. Hindi ba biro ito? Tumakbo si Ate Zia, hindi mo ba ako niloloko? Natigilan si Han Sanran at talagang nagtaka kung mali ba ang narinig niya. Si Zia Ran ay hindi kailanman maglalakas loob na makipagbiroan kay Han Xiaoxia kahit na makipagbiroan siya sa lahat ng tao sa langit at lupa, lalo na sa bagay na ito, bagamat hindi nawala ang ngiti ni Zia Ran, puno ng sinseridad ang kanyang mga mata at hindi man lang gustong magbiro. Ngayon, si Han Sanran ay ganap na tulala, hindi, ito ang kayamanan ng iyong pamilya Phoenix. Nagkamali ka ba ng gamot? Ito talaga ang kayamanan ng pamilya Phoenix namin, at sapat pa para ipagtanggol ito sa buhay mo. Gayunpaman, mula ngayon, nagbago na ang kayamanan ng pamilya Phoenix, at mahalaga pa rin ang puso ng Golden Phoenix, ngunit hindi na kasing halaga ng iba. Batang Zia Han, maaari ka bang lumipat at pumunta sa isang lugar kasama ko? Saan pupunta? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Water Moon Cave. Natigilan si Han. Eksakto. Tumakbo si Zia na tumango. Nasaan na yon? Bagamat malaki ang pinagmumulan ng Peach, halos naobserbahan ng Aaron ang lahat ng bagay dito patungo sa Taolin. Narito ang parang luntiang fairyland, na may simpleng ngunit eleganteng maliit na bulwagan, kasama ang Peach Forest na hindi nakikita ang gilid. Kung sasabihin mong landscape, may mga berdeng bundok at berdeng tubig sa hindi kalayuan sa harap ng bulwagan. Gayunpaman, 2 metro lamang ang taas ng bundok. Bahala na may kuweba sa loob. Kahit na mayroong isang kuweba, ang Aaron ay itinuturing na kakayahan nito. Ito ay mas katulad ng isang rock quarry, tulad ng isang palasyo kung saan palamutihan. Mangyaring hanapin ito ng mag-isa, at hihintayin kita doon. Pagkababa ng boses, bigla siyang naging streamer at nawala sa isang kisap mata. Natigilan si Han Sanchen. Hindi mo ba ako niyaya pumunta? Kailan nauwi ang pag-imbite sa mga tao sa pagtatanong sa mga tao na humanap ng lugar at magmadali doon ng mag-isa? Ano pa ang ginagawa mo? Dakilang pantas. Nang si Aaron ay natigilan, ang pangolin ay dumating ng sunod-sunod na may 3 malalaking Mylocoton sa kanyang mga braso. Anong tinitingin-tingin mo? Nang lingunin ni Aaron ang 3 malalaking Mylocoton sa kanyang kamay, hindi na nakatambay ang pangolin sa kanyang mukha. Gayunpaman, hanggang ngayon ay nagpumilit pa rin siya at sinabing, anong tinitingnan mo? 10 taon lang ang pagtatanim ko sa isang peach. 100 taon ka nang kumapit. Hindi naman malaki ang mawawala sa akin kung hindi huwag kang kumuha ng higit pa. Ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata, direktang kumbinsido sa kamanghamanghang circuit ng utak ng taong ito. Kung napakakulimlim mo na naman, kailangan mo talagang mag-ingat na wala na ang baluti mo. Sinulyapan siya ni Aaron, nakikita mo ba kung saan may paraiso dito? So can't wait to pass. Hindi nagsalita si Aaron, nagtakip ng ngipin at malamig na tinitigan siya. Hindi siya kasing dumigaya ng inaakala ng pangolin, ngunit ang puso ni Jin Feng ay napakahalaga sa pamilya Phoenix kaya't kailangang ibalik ito ng Aaron sa iba. Nang makita ang mga mata ni Aaron, halatang nakonsensya si pangolin at umiling, noong nawalan ka ng malay, ako ay walang ginagawa at naiinip sa masamang tao tay. Naglakad-lakad kami dito, may malaking lugar dito, kung gusto mong sabihin kung mayroon kung hindi, ito ay maaaring totoo, ngunit ito ay tubig at butas, hindi. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Zia na ngayon, malinaw na mayroong isang bagay. Wala siyang dahilan para magsinungaling sa sarili niya. Talagang napakatagong lugar ba itong Shuyo Cave? Sa pag-iisip nito, kinaladkad ni Aaron ang pangolin sa harap na bulwagan at gustong mahanap si Zia Wei ng direkta upang humingi ng paglilinaw. Bumalik sa bulwagan, pagkatapos maghanap ng isang bilog, sa wakas ay natagpuan ko ang silid ni Zia Wei. Sa kasamaang palad, sarado ang pinto ni Zia Wei. Kumatok si Aaron sa kanyang pintuan, ngunit narinig lamang niya ang sagot ni Zia Wei, mas mabuting huwag kang kumatok. Hinihintay ka ng aking kapatid na babae sa kuweba ng Shuyo.
Sinabi niya sa akin na huwag makipagkita o makipag-usap sa iyo hanggang sa pumunta ka doon, shit. Nanlumo ang Aaron, ngunit ang tono ni Zia Wei ay matatag, at tumakbo si Zia ay may mga order. Wala talaga siyang choice kundi kumuha ng mga pangolin mula sa loob hanggang sa labas ng bulwagan, at pagkatapos ay tumingin-tingin sa paligid para hanapin ang tinatawag na Watermoon Cave, o maging ang lugar na nauugnay dito. Gayunpaman, ang resulta ay nakakabigo. Lumipad sila sa himpapawid at tinatanaw ng mata ang dalawang tao sa kanilang paligid. Umiling sila nang walang magawa. Bagaman malaki ang lugar na ito, lahat ng lugar na may tubig ay malapit sa templo, ngunit walang earth. Bag sa tabi ng templo maliban sa burol kung saan ang isang baboy ay hindi maaaring maglupasay, lalo pa ang anumang butas, itinagilid ng pangolin ang kanyang bibig at walang magawang umiling. Napakalungkot din ng Aaron, ang mga salita ng pangolin ay lubhang nakakabigo, ngunit dapat nating aminin na ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Pumunta ka at tingnan mo doon, tumingin si Aaron sa malayo at lumipad na may dalang pangolin, habang papalapit sila, mayroon pa ring pitch forest sa ilalim ng fog na walang iba pang mga bagong tuklas, ang Aaron ay maaari lamang magpatuloy sa pagsulong, umaasa na makagawa ng mga bagong tuklas sa nagkakalat na fairy fog, sa kasamaang palad, hanggang sa sumapit ang gabi at sumikat ang buwan. Hindi nila alam kung gaano kalayo ang kanilang nilipad, ngunit may mga puno pa rin ng pitch sa ilalim ng kanilang mga paa at sa kanilang harapan. Storytelling channel sa YouTube. Malapit nang lumipad ang pangolin. Nang hilahin siya ng Aaron, halos hindi na niya maihinto ang sasakyan. He glanced at Aaron depressed. What are you doing? I'm not allowed to give full play to my value after all the girls are babad. Tanga ka ba? Galit na tinitigan siya ni Aaron. Tumingin ng mabuti sa paligid, ang pangolin ay tumingin sa paligid, may immortalidad sa lahat ng dako, at may mababang puno ng pitch sa lahat ng dako. Wala siyang nakitang abnormalidad maliban sa walang hanggan. Gayunpaman, hindi ko alam. Sa sandaling sabihin ko ito, ang pangolin ay talagang kakaiba, ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Miscellaneous, anong meron dito? Tumingin siya kay Aaron ng kakaiba. Ang tawag sa lugar natin ay pinanggagalingan ng pitch, di ba? Sabi ni Aaron. Walang iniisip na tumango si pangolin, totoo naman. Hindi ko na kailangang sabihin. Dahil pumasok ako pagkatapos kong makoma, hindi ko alam kung paano ka nakarating dito sa oras na iyon. Gayunpaman, hindi hihigit sa 2 uri ng pag-iral sa lugar na ito. Ang isa ay isang liblib na lugar sa tiwangwang lupain ng pamilya ng demonyo. Ito ay isang sulok ng tinatawag na paraiso, tama ba? Tumango si Chuan Shanjia, na hindi naman mali. Ang isa ay ang hangganan ng lupa na katulad ng pamilya Kirin, na nagtatago ng espasyo sa isang lugar na may lihim na pamamaraan, tama. Tumango rin si pangolin. Ngunit ang dalawang pamamaraan na ito, sa katunayan, kahit anong paraan, ay dapat magkaroon ng isang hindi maiiwasang karaniwang punto. Iyon ay, kahit na ang panloob na espasyo nito ay malaki, hindi ito malaking bagay, isang bundok, o ilang mga bundok, isang isla, o ilang mga isla. Maaari itong tumanggap ng 10,000 tao, o maaari itong maging isang independenteng ekolohikal na bilog, ngunit ang laki nito ay laging limitado. At least, may distansya para sa mga practitioner. Ngunit ang problema ay kung ituring ng Aaron at pangolin ang nakaraang palasyo bilang panimulang punto, ang lugar ay halos walang hangganan sa mga tuntunin ng oras at distansya na kanilang lipad. Kung tutuusin, halos lumipad sila mula umaga hanggang sa lumubog ang gabi at nagsimulang sumikat ang buwan. Sa sobrang tagal, sa bilis ng 2 tao, makatawid man lang sila ng ilang syudad sa 8 direksyon ng mundo, pero heto, hindi pa sila nakakalipad hanggang sa dulo. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng lahat, gaano kalaki ang mapagkukunan ng pitch? Mayroon bang ganoong kalaking lugar na hindi guguluhin ng mundo? Maaari bang maging napakapayapa ng lugar na ito sa kanilang reputasyon bilang anak ng Phoenix? Ang mga ito ay salungat sa mga katotohanan. Sa makatuwid, ang resulta ay maaari lamang maging isa, iyon ay, ang lugar na ito ay hindi kailanman magiging kasing laki ng hitsura nito ngayon, bagay na bagay. Siguradong may problema. So, do you mean nakasalubong natin yung tinatawag na ghost beating the wall? In fact, lumingon tayo. Naunawaan ng pangolin ang kahulugan ng Aaron. Pagtingin-tingin sa paligid, tila alam niya iyon.
Hindi may kakaila na tumango si Aaron, kung mayroong napakaraming mga peach field, ilan kaya ang mga peach? Ang kayamanan lang na ito, sa tingin ko, ang pinagmumulan ng peach ay hindi makakaiwas sa pagsalakay ng digmaan, kung ito ay umiiral sa kalawakan, tulad ng banal na lupain ng Kirin o sekta ng Nile Istmo. Ang lugar nito ay magiging malaki, ngunit hindi ito magiging magkano, na paliligiran ito ng mga immortal, at magkahawig ang peach groves. Parang iba sila sa hamog, pero kung titignan mong mabuti, parang pareho ang nararamdaman mo sa lahat ng dako. Anong gagawin natin ngayon? Break the game. Sumimangot ang panggalan. The more things stop, the more things you want exist there. Total wala namang silver dito. The so-called maze is just the art of 8 trigrams and 5 elements. Hindi ka ba natuto kay Qinglong? Subukan ulit. Sabi ni Panggalan, sa tingin ko kapag lumabas tayo sa maze, makikita natin ang bukas sa mga ulap. Hindi nagsalita si Aaron, nakasimangot at nilaybot ng kanyang mga mata ang buong paligid. Sa oras na ito, sa ang mga mata at utak ni Aaron, nagsimulang ipakita ng nakapalibot na kapaligiran ang intersection ng mga linya, hinabi sa mga larawan, at patuloy na nagsalubong sa Aaron. Nakikita ang seryosong Aaron hitsura, si Panggalan ay hindi naglakas loob na istorbohin siya at tahimik na naghintay sa tabi niya. Ano ang maze na ito Aaron mas mahigpit at tila nasa matinding pagkalito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!